Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Para lagi kayong updated sa mga weather updates at mahahalagang abiso, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at i-follow ang mga susunod pang ulat panahon. Batay sa ating pinakahuling satellite image, kasalukuyan nating minomonitor ang dalawang low pressure area sa loob ng ating monitoring domain. Sa ngayon, pareho pa silang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang mas malapit na low-pressure area ay huling namataan sa layong mahigit 1,000 kilometro sa silangan ng Mindanao, habang ang pangalawa naman ay nasa layong mahigit 2,700 kilometro sa silangan din ng Mindanao. Ang mas malapit na low-pressure area ay may mababang tsansa na maging bagyo sa mga susunod na araw, ngunit maaari itong magdulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, ang mas malayong low-pressure area ay may mas mataas na tsansa na maging bagyo sa mga susunod na araw. Bagamat mababa pa ang tsansa nito sa loob ng susunod na 24 na oras, patuloy ang ating monitoring dahil tumataas ang posibilidad na ito ay maging isang tropical cyclone sa mga darating na araw, lalo na sa katapusan ng linggo. Patuloy ding umiiral ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa Palawan, ngunit inaasahan na ang pagbuti ng lagay ng panahon sa karamihan ng probinsya sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon na maaaring samahan ng panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. Para sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, inaasahan ang generally fair weather. Wala tayong inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan, ngunit nananatili ang posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms sa hapon at gabi. Sa bahagi ng karagatan, wala ring nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang pag-iingat, lalo na sa mga seaboard ng extreme northern Luzon kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang maalong karagatan. Para naman sa Visayas, inaasahan ang pangkalahatang maayos na panahon, ngunit ang silangang bahagi nito ang unang makakaranas ng epekto ng papalapit na low pressure area. Sa mga susunod na araw, lalo na mula Huwebes hanggang Biyernes, maaaring makaranas ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magiging tuloy-tuloy ang pag-ulan. Pagsapit ng Biyernes, inaasahan na ang paglawak ng pag-ulan sa buong Visayas. Sa Mindanao, katulad ng Visayas, ang silangang bahagi ang unang makakaranas ng epekto ng low pressure area. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms simula Huwebes. Sa mga susunod na araw, maaaring lumawak ang saklaw ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Batay sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, ang mas malapit na low pressure area ay inaasahang lalapit sa kalupaan at maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa lalong madaling panahon. Maaari itong magdulot ng pag-ulan sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Samantala, ang mas malayong low pressure area ay posibleng pumasok sa PAR sa katapusan ng linggo, bandang Sabado o Linggo. Inaasahan ang northwestward na galaw nito, ngunit sa ngayon ay wala pang indikasyon na ito ay direktang tatama sa kalupaan at maaaring mag-recurve ang track nito. Para sa extended weather outlook, sa Luzon kabilang ang Metro Manila, Baguio, at Legazpi, inaasahan ang pagpapatuloy ng mainit at maalinsangang panahon na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan tuwing hapon o gabi. Sa Visayas, lalo na sa silangan at gitnang bahagi, magsisimula ang mas madalas na pag-ulan mula Huwebes hanggang Biyernes, na kalaunan ay mararanasan sa buong rehiyon. Sa Mindanao, partikular sa Metro Davao, Cagayan de Oro, at Zamboanga, inaasahan ang pag-ulan na magsisimula sa silangang bahagi at unti-unting lalawak sa iba pang lugar.